Idol ko yan, since birth! Idol! Idol, mabir na! Tanggal mas! Hindi ko alam gamitin to kasi hindi talaga ako realista eh. Hindi mo alam mo yan! Mga kababayan, unang-una po, magandang gabi sa inyong lahat at sa ating pong mga kapulisan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay graduate po ako ng criminology, pero hindi po ako pulis ngayon. Maaaring tinadha po ng ating Panginoon upang inyo ako ay makasama ngayon. Mga kababayan, nanginginig po ako sapagkat alam naman po natin kung gaano ho kalaki ang nangyayaring korupsyon sa bansa po natin. Hindi po natin pag-uusapan ang sino mang mga personalidad. Pag-usapan po natin yung mga sangkot sa mga korupsyon ngayon sa bansa natin. Kaya mga kababayan, malinaw ho na lahat ho tayo. Ikaw man ay supporters ni Duterte, Marcos, Tinklawan, ay apektado tayo ngayon dahil sa mga matinding pagbaha sa bansa natin. Sa pagkakataon nun ito nakikiusap ako, baka naman pwede magkaisa muna tayo. Magkaisa! Labanan ng korupsyon! Alam nyo, mga kababayan, gaya sinabi ko, mahal po natin yung mga pulis natin. Sapagkat ang kanila pong tungkulin is to serve and to protect. Para po sa kanilan. Tandaan po ninyo, kung may kumakalaban man po sa kanila, yun yung mga NPA. At hindi po tayo yun. Kaya huwag po natin, sumunod po tayo kung ano po sapagkat yan po ay trabaho lamang nila. At utos lamang sa kanila na nakakataas po sa kanila. Mahalin po natin, kasama po natin yan. At even sila po ay nakakaranas, nakakaramdam ng matinding korupsyon sa ating pong bansa ngayon sa pamumuno po ni Bongbong Marcos. Malinaw mga kababayan, malinaw na malinaw Diba? Sa investigasyon sa Senado, nung sinumbok na po si Martin Romualdez and si Saldico. Bakit ganun? Doon nagkakaminan doon sa Senado, bakit nagrigo doon sa Senado? Diba? Dapat doon, ang inamin si Martin Romualdez, si Saldico, pero yung binalasa doon po sa Senado. Malinaw naman mga kababayan. Malinaw naman ano ang pinakadahilan kung bakit pinalitan po nila si Senate President Escudero. Ito lang yan Actually, si Senate President Escudero, collateral damage lang yan. Ang gusto talaga nilang palitan si Marcolita sapagkat ito yung nag-iimbestiga dyan sa mga flood control na yan. Mga kababayan, nakakagalis na po sapagkat mayaman po yung Pilipinas sana Actually, ang sakit lang kasi kaya po ako nanginginig kasi ang sakit sa dibdib Mga kababayan ko, nakikita po natin, ito po, tandaan po ninyo, yung pro-government po na nagrarally, ito po, dala ang flag ng Pilipinas at kung hindi ang kung ano mga flag po na nakikita po natin. Mga kababayan, magkaisa po tayo sa larangan po ng Watawato na ito. Tayo lahat ay Pilipino. Kung hindi po tayo lalabas, mga kababayan, hindi po tayo nananawagan upang tayo magkagulo. Hindi po tayo nananawagan upang tayo ay maghasik po ng kaguluhan sa bansa natin. Kundi para hayag po natin, nasawa na po at sobra na po ang ginagawa ng gobyerno na ito. Kaya dapat naman, ngayon ay birthday ni Bongbong Marcos. Iniportahan natin yan sapagkat ang kanyang pangako. Alam mo dati, naalala ko dati nung high school ako, mga kababayan, durog na durog ang mga Marcos, alam niyo yan. Sapagkat nga po, nakikita natin sa media noon na masama ang mga Marcos. Pero ngayong pagkakataon na ito, binigyan sila ng pagkakataon na maiaayos ang pangalan ng Marcos. Pero ito ang ginawa nila. Lalo dinungisan ni Bongbong Marcos ang kanilang apelyido na which is mga kababayan, nakikita natin ang matinding korupsyon ngayon. Ngayon, kung dyan lang kayo sa mga cellphone po ninyo, baka pwede naman magbigay po tayo ng kunting panahon para naman po ito sa mga susunod na henerasyon. Tandaan po natin, tayo po ay may mga edad na, mga kababayan. Darating po yung time at wala po tayo. Paano naman po yung mga kasusunod po na henerasyon, mga kababayan? Diba? Ito matindi. Kunting ulan lang, bahala. Alam ko naiintindihan naman ito ng ating mga kapulisan. Kaya malin po natin yan sila. Ngunit wala lang po sapagkat ang kanila pong ginagawa ay tawag ko ng tungkulin. Mga kababayan ko, kunting ulan lang, bahala. Hindi lamang po sa isang location, kundi sa iba't ibang location ng ating bansa. So ito po, ay sapat na po ito ng dahilan upang ang mga Pilipino ay magkaisa upang labanan naman po ito mga nangyayaring kaindutan sa ating bansa. Pastor Abante, mga kababayan, nakita po ninyo, hindi po ako nagmura. Ako po ay
ay isang baptist na dito ho sa inyong harapan. Masakit po sa aking damdamin sapagkat aking nababasa, laging sinasabi, Pastor Abante, bakit ganyan? Pastor ka pa naman, baptist ka pa naman. Masakit po sa aking damdamin sapagkat ako po ay isang baptist at even yung mga pastor po sa amin, sila naman po ay against na against. Kung nanonood man po ang kapastoran ng Kabisayaan, dito po sa Katagalugan, ako po ay nagsalita dito sapagkat bilang Pilipino at nakikita naman po natin mga kapatid, si Pastor Abante, isipon po ninyo, nandito ang baha, baka naman po unahin ninyo, nandito ang baha sa NCR, gusto mong imbestigahan yung Mindanao. Bakit naman ganun? Ayan o, minumulto ka na, kunting ulan lamang ay nagkakaroon ng matinding pagbaha dyan sa Maynila. Even yung City Hall ng Maynila, pinapasok na ng baha. So bakit yan? Unahin mo na yan, Pastor Abante. Malaki ang pag-aalam ko sa mga pastor, mga kababayan. Ngunit sinasabi din naman ng Bible na hindi po lahat na nagpapakilalang servant of God ay dapat po nating paniwalaan. Sapagkat marami po diyan ay mga tinatawag po sa Bible na bulaang propeta. Kaya si Pastor Abante, hindi ko siya hinusgahan, ngunit ito po lang ang mga kababayan na aking sinasabi, maaring matawag po natin siya na bulaang propeta. Tandaan po natin, ano po ang sinabi ni Pastor Abante? Dapat daw pangalanan ni Mayor Magalong ang mga congressman na tinatawag po doon na nabanggit or sangkot dito po sa mga anomalyaw na ito. Pero ano nangyayari? Hindi po nila pinapadala ng imbitasyon si Mayor Magalong, mga kababayan. Diba? So malinaw po na malinaw itong si Pastor Abante. Sabi niya, pangalanan ni Mayor Magalong upang hindi di umano nadadamay ang katulad nilang matitino. Ngunit si Pastor Abante, hindi naman po nanalo. Mga kababayan ko, malinaw po yan. Hindi po yan utos po ng ating Panginoon. Sapagkat po sa Bible, ang ayon po sa sinabi, yung po ang ibinuto. Pero si Pastor Abante, appointed saan yan ng Comelec. Diba? So dapat po, ito naman si Saldico, nabanggit na si Saldico, tago-tago na sa ibang bansa. Samantalang noon, grabe ho sila kung makabila. Ngayon, nakikita po natin mga kababayan, kaya magkaisa po tayo para naman po ito sa mga susunod po na henerasyon. Maraming salamat po. At ito po, mga kababayan, last na lang po. Bibitawan ko na to. Mga kababayan, last na lang. Sabi nga, may napanood ako na isang aktor niya, sinasabi niya, noon pa man, alam natin, with leader sa Bongbong Marcos. Kapag ka isang pinuno ay ang kanyang nasasakupan ay nagkakawatak-watak. Ito na ang nangyayari ngayon. Malinaw po na si Bongbong Marcos ang dapat natin sisihin. Bagamat dapat natin sisihin ang mga diskaya, even yung mga kontraktor sapagkat sila ay numulimbat ng kaban ng bayan, ngunit hindi ito mangyayari lahat kung hindi sa kahinaan ng pagiging Pangulo ng ating Bongbong Marcos. Diba? Malinaw po yan na malinaw. Kaya yung mga nagrarally dyan, na yung binabanatan ay mga diskaya lamang, gaya ng sinabi ko, bagamat sila ay atin dapat husgahan, sila man dapat ay managot. Ngunit yung pinakaulo, kasi nga mga kababayan, kung hindi nyo tinumbok ang ulo, ang ugat, hindi po matitigil ang korupsyon po na ito. Diba? Kung diskaya lamang ang ating tuturukin, papaano naman? Kung ang mga diskaya ay uubod ng yaman, papaano naman yung mas makana nakakataas dito? Marami po dyan ang hindi lamang isinasa publiko ang kanilang mga ari-arian, ngunit marami dyan ang higit na mas mayaman kaysa sa mga diskaya. Mga kababayan, na-mention na si Martin Romualdez. Anong aasahan natin ngayon sa Blue Ribbon sapagkat nagkaroon na ng likudon? Mga kababayan, anong atin aasahan sa Kongreso sapagkat naman ang Kongreso marami mga input dyan. So paano natin aasahan ito? Paano natin? Kaya tayo po ang bibigayon ng solusyon. Magsama-sama po tayo kung patinyuan na kayo naman din ay nahihirapan. Alam nyo kapag ako'y pumupunta sa Maynila sa orasyon ng baha, naawa po ako sa mga senior citizen. Even yung PGS, binabaha na dapat yung takbuhan ng mga kababayan natin na mayroong mga sakit. Dapat yan yung pinaka-secured na lugar para po sa may mga sakit po natin na mga kababayan. Pero ang nangyayari, Diyos ko naman, di ba, ang nangyayari dyan sa PGS, pinapasok na ng baha. Grabe mga kababayan, nakakaawa tayo kung hindi pa tayo kikilos. Itong ginagawang independent investigate body ni Bongbong Marcos, huwag na kayong umasa dyan. Dahil siya din naman ang pumili yan. Lahat ng yan ay ililis lang mga kababayan. Lahat ng yan ay hindi tutumpukin si Saldico, hindi tutumpukin si Martin Romualdez, at even hindi matutumpok ang pinaka-author na alam naman natin na ang ating Pangulo ang nagpipirma sa lahat po ng budget ng ating gobyerno. Ngayon, mayroong basang pinapangalanan. Nung napangalanan na po ng diskaya si Martin Romualdez, ang sabi ni Bongbong Marcos,
kailangan na nating suriin. Di ba? Even si Bongbong Marcos, alam niya yan. Malinaw na malinaw po yan, mga kababayan. Yun lang po, maraming salamat. Once again, sa ating mga kapulisan, mga sir, magandang gabi po sa inyo. Batid ko po na lahat tayo ay nakakaranas ng matinding pagbaha, matinding bulasyon, yung nangyari doon sa Senado na sa Senate, even sa Congress na mga limpak-limpak na pera. Nararamdaman din po niyo. Pasensya na kayo mga sir. And mahalo namin kayo. Magandang gabi. And sa ating po mga kababayan.